gusto mo ng kompletong sagot, itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Maraming salamat po sa inyo. Pati na po doon sa ating mga panauhin na alam namin hindi naman naniniwala sa amin at galit sa amin. Magandang gabi po sa inyo. Kasi sabi po ng Biblia, iibigin mo ang iyong kaaway, sabi. Hindi naman po tayong lahat magkakasundo. At kahit hindi tayo magkakaaway, naniniwala po ako na it is impossible to please everybody. Kasi meron tayong kani-kanyang punto ng paniniwala, paninindigan, mga prinsipyo sa buhay. Kaya po, sa iba't ibang bagay, nagkakaiba-iba ang tao. Sa timpla ng pagkain, mas matalas ang taga Bicol. May may nangangagat na sili ang kanilang timpla. Ganon din ang mga Indian, yung mga Bombay. Mga Bombay po, kung kumain ng sili, dakot-dakot Pero sa Katagalugan, hindi po ganon. Sa maraming punto, hindi tayo magkakasundo. Pero sa pag-uusap na ukol sa Diyos, dapat sana po magkasundo-sundo tayo Kaya lang, hindi nga natin magagawa. Kaya we expect na merong hindi maniniwala sa amin. Ganun pa man, pinipilit namin na sa aming kaliitan ay maganap po namin yung aming pinaniniwalaang marapat sa Diyos na ibalita yung kaligtasan sa aming kapwa, maniwala kayo't hindi, pahalagahan niyo po't hindi, yun ang aming ginagawa sa tulong ng Diyos. Kung natatandaan po ninyo, noong nakaraan, ay pinag-aaralan natin kung paano sa isang bansa magkakaroon ng samahang sa Diyos gaya ng una. At ito po'y ayon sa Biblia. Nakita po natin noong nakaraan na ang posibilidad ng pagkakaroon ng samahang sa Diyos sa isang bansa ay open sa lahat ng mga bansa. Gaya nga po nung nakasulat sa 10 at 34-35 ng gawa ng mga apostol. Ang sabi ng apostol na si Pedro, natatalastas ko na ang Diyos ay hindi nagtatangin ng mga tao. God is not a respecter of persons. Kundi ang wika sa bawat bansa, siya na may takot sa Diyos. Gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya ang possibility ng pagiging dapat nasa lahat ng bansa. Open po ito sa lahat ng bansa. Ngayon, isa sa mga bansang kandidato sa pagkakaroon ng samahang sa Diyos ay ang Pilipinas. Napag-aralan po natin yan, binasa natin sa Biblia na magliligtas ang Diyos sa may silanganan. At wala hong makakatutol na ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa silanganan. Pinatibayan pa ito ng ating binasa sa 24 ni Isaias. Pakinggan niyo po ang lalong partikular na mababasa nating masasabi nating nagbibigay kwalifikasyon sa Pilipinas para maging ang Pilipinas ay isang bansang mayroong mga taong maglilingkod sa Diyos. Pakinggan niyo po. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sabi sa Biblia, luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Tuloy. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon. Ayun, ang luluwalhatiin ng mga taga-silanganan, yung pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Saan manggagaling ang pagluwalhati? Tuloy ang basa. Sa mga pulo ng dagat. Ayon, sa mga pulo ng dagat, in the isles of the sea.
Hindi ito sa Israel magaganap. Kasi ang Israel po'y hindi matatawag na mga pulo ng dagat. Kasi po ang Israel ay kabilang sa isang malaking kontinente. Ang kontinente ay hindi mga pulo ng dagat. Ang tinutukoy plural pa eh. Hindi naman sinabing isang pulo lang ng dagat eh. Kundi, magkakaroon ng pagluwalhati sa Diyos sa mga pulo ng dagat. Sa silanganan, may mga pulo ng dagat. Ang isa riyan ay ang Pilipinas. Hindi ho ba? Ang Pilipinas ay mga pulo ng dagat. Hindi ho mga pulo sa ilog o sa lawa. Hindi. Ang Pilipinas, mga pulo ng dagat. Actually, sabi nga ni Rizal, ang Pilipinas Perla del Mar de Oriente. Pearl of the Orient Seas. Kaya, yung description ng Biblia, tumutugon sa description na nauukol sa ating bansa. Na sa bansang tinatawag na mga pulo ng dagat sa Biblia ay may lilitaw na pagluwalhati sa Diyos. Paano magkakaroon ng pagluwalhati sa Diyos sa mga pulo ng dagat sa silanganan? Nabasa na rin po natin yung sinasabi sa 42, versikulo 4 ni Propeta Isaias. Pakinggan niyo po. Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man, hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa, at ang mga pulo ay maghihintay sa kaniyang kautusan. Ayun. Sa mga pulo, para lumitaw yung paglilingkod sa Diyos, yung mga taong magkakasama-samang luluwalhati sa Diyos, meaning po yung pagluwalhati, praising His mighty name. Pagkilala sa Diyos yun. Para lumitaw yun sa mga pulo, hindi kang mga pulo maghihintay ng kanyang kautusan. Ayon. Sa makatid, yung kautusan ng Diyos, dadating doon sa mga pulo na hinuhulaan ni Propeta Isaias na dadatnan ng kanyang kautusan. Maghihintay ang mga pulo. Kaya naman sa kasaysayan ng pagrirelihiyon, tayo namang mga Pilipino, kumbinsido tayo. Ano ang ating kalagayan? Hindi naman dito nag-umpise. Di ba tayo dinatnan lang? Dumating lang sa atin, di rito nag-umpisa. Ang Kristyanismo, ang paglilingkod sa Diyos, hindi po. Nakita nyo? Kaya yung sinasabi sa hula, tama. Ang mga pulo, maghihintay ng pagdating ng kautusan. Bakit? Hindi rito galing saan ho manggagaling? Pakinggan nyo kung saan manggagaling. Sa 24 ni Lucas. Yun dapat mahintay ng mga pulo, dumating sa mga pulo, para ang mga pulo'y maglingkod sa Diyos, ang kanyang mga mamamayan, hihintayin nila ang kautusan. Saan manggagaling? Basa. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Saan ho manggagaling? Sa Jerusalem. Yun ho sabi sa pasyon magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at aralan ng magaling. Ang taong nagugupiling ng sasalay, di mahimbing. Di ba, narinig nyo pag mahal na araw, kinakanta sa mga pabasa? Ang sinumat, aling tao, aral at binyagan ninyo, ang tumanggap ng bautismo at maniwalang totoo, siya kung magiging katoto, ang aayaw na tumanggap
at aayaw na pabinyag, di magkakamit patawad, walang salang maghihirap sa apoy na nagniningas. O, kita nyo? O, kayo Katoliko, alam nyo ba yun? Di ba? Dapat alam nyo yun eh. Nababasa pasyon yun. Saan manggagaling yung kaligtasan? Yung pangangaral na darating sa mga iba-ibang bansa, kasama na sa mga pulo ng dagat? Magmula sa Jerusalem. Saan manggagaling? Kaya kayo, pag ang sinampalatayanan nyo galing sa Amerika, hindi totoo yan. Kalokohan yan. Tandaan nyo. O gusto nyo, tawagin nyo lahat ng pastor na Amerikano, patutunayan ko, lahat ng relihiyong sa Amerika nag-umpisa, mali. Nga? Lahat ng relihiyon dinala sa Pilipinas, ang umpisay sa Amerika, mali. Seventh-day Adventist, mali. Yung Mormons, mali. Di ba? Bakit? It doesn't conform with biblical prophecies and standards. Bakit? Kasi di magalit kayo sa akin kung gusto ng mga born again na pastor. Ngayon, yung mga miyembro, okay, magagalit agad. Pakinggan nyo muna. Nasa Biblia eh. Ang katotohanan manggagaling sa Jerusalem, hindi sa Amerika, at lalong hindi sa Roma. Naintindihan nyo? Hindi manggagaling sa Roma, sa Jerusalem. Yun ang direksyon eh. O, ipangaral sa kanyang pangalan ng pagsisisi sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Yun ang sinabi ng Biblia. Kung kayo'y marunong sa direksyon, titignan mo muna, teka, saan ba manggagaling ito relihiyong tatanggapin ko? Iglesia Evangelica Metodista Episcopal in Las Islas Filipinas. Yemilip. Mali agad. Bakit? Sa Pilipinas nag-umpisa. Pagka sa Pilipinas nag-umpisa, mali. Ito ikaw ang amin sa umpisa sa Pilipinas noong 1914. Mali na yan. Bakit? Umpisa mali na eh. Paano magiging totoo yan mali ang umpisa niyan? Walang nag-umpisa sa mali na magiging totoo. Tandaan ninyo. Ang totoo, galing sa Jerusalem. Yun ang sinasabi. Ngayon, kung ang Pilipinas ay hindi Jerusalem, hindi ito bahagi ng Israel, ang Pilipinas nakalagay sa Biblia, ang mangyayari, yung mga pulu'i ka ng dagat, maghihintay ng kautusan. Di ba? Ang tanong na iniwan natin nung nakaraan linggo, maghihintay pala, paano dadating ang kautusan? Di ba? Paano dadating? Sino magdadala? Yan na ngayon ang away. Laking away niya. Alam mo, sabi, ang nagdala rito ay ang mga pari. Yung mga Frailing Castilla. Yun ang nagdala. Kami ikang Katoliko ang nagdala ng Biblia sa Pilipinas. Agawan na yan. Teka muna, pag-aralan natin. Sino ho ang magdadala? Ang Diyos ang nagsabi, ang mga pulo hihintayin ng kautusan ng Diyos. Para makarating sa mga pulo na kagaya ng Pilipinas, ang kautusan ng Diyos, dadalhin. Sino magdadala? May maghihintay ang pulo eh. Sino magdadala? Ang mga pari ba nagdala? Ang mga Frailing Castilla ba nagdala? Na ayaw nilang pabasahin ng Biblia ang mga Pilipino? Yung bang magdadala sa ating bansa ng tunay na kaligtasan at pananampalataya sa Diyos? Hindi tayo humahatol. Nagbabasa tayo ng pruweba biblika, mga kababayan. Aalamin natin sa gabing ito. Ang mga pulo, maghihintay ng kautusan ng Diyos. Sino magdadala ng kautusan? Lahat ba ng klase ng tao qualified para magdala ng kautusan ng Diyos? Para tayong mga Pilipino magkaroon ng isang samahang sa Diyos at maging dapat sa Diyos? Sino ang pwedeng magdala? Basa. Pakinggan nyo sa Roma 10, versikulo 14 hanggang 15.
Ganito ating mababasa. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ayun. Para pala makarating ang batas ng Diyos at ang katwiran at ang aral ng Diyos, kailangan may mangaral. At ang mangangaral, sugo. Ayan. Away na naman yan. Lahat yan sugo raw eh. Oh. Kahit na ang karamihan dyan napasubo lang, sugo na. Meron, nakarinig daw siya ng tinig. At nakakita raw siya ng liwanag. Sugo na. Yun nangangaral dyan sa mga palengke, kuha ng pera. Na lahat ng tao hinihinga ng pera sa daan, sugo raw yung mga yon. Nagturo sa kanila, sugong apostol daw. Oh. Di ba? Ako, sa ginagawa pa lang nila, di ako makapaniwala sugo yung mga yun eh. Pwede pa, sugo ng impyerno, pero sugo ng Diyos, hindi pwede. Bakit? Pera hanap niyan sa tao eh. Ano pakialam niya sa'yo? Basta hingi ka ng hingi siya ng hingi ng pera, tanggap naman ang binibigay ng mga tao. Offering. Sa Diyos ba yan? Ang Diyos, hindi kahit sino tinatanggapan ng offering. Itong mga ito, kahit hold-upper, sinasahuran eh. Oh, di ba? Kahit mga drug dealers at marijuana user, tinasahuran niyang mga yan eh. Oh, sige, magalit kayo sa akin. O sige, sugo ng Diyos, malayo. Walang apostol ni Kristo na nanghingi ng pera kahit kanino. Magpakita ka kahit isa. Apostol ni Kristo, kahit sino hininga ng pera, wala niyan. Bakit? Kaya lang naman kayo nagre-relay yun dahil dito eh. Tanggalin mo ito't hindi mangangaral yung mga tayo. Di ba? Malulugi mo ba yon? Mapainom ka ba nun ng isang basong soft drinks? Di ka papainumin nun, hihingan ka ng pera nun. Di ba? O ngayon, sugo raw yun. Yun namang isa, ako ika ang sugo na umaakyat. Siya raw yung umaakyat na sugo. At ang kahulugan daw ng umaakyat ay nakikilala. Ngayon, kailangan para yung aral ng Diyos makarating sa Pilipinas, kailangan sa mga pulo ng dagat na naghihintay para marating ng aral, kailangan may magdala. At sino magdadala? Sabi ng Biblia, exclusive. Paano silang mangangaral kung hindi sila mga sinugo? Kaya para makarating ang katotohanang aral ng Diyos sa Pilipinas, kailangang may sugo na magdala ng aral sa Pilipinas. Amen? Sino ang sugo na magdadala ng aral sa Pilipinas? Sino? Pakinggan nyo. Sino O, tenyo. Nakikinigo kayo? Talaga? O, tenyo Saan manggagaling ang aral? Good. Tenyo. Saan manggagaling ang aral? Jerusalem. Dadalhin sa iba-ibang bansa hanggang sa mga pulo ng dagat. Amen? Amen. Saan manggagaling yung mga ngaral na sugo? Dapat sa Jerusalem din. Doon manggagaling yung aral, natural, ang mga ngaral sa Jerusalem din manggagaling. Pwede ba namang yung mga aral manggagaling sa Jerusalem, ang mga ngaral manggagaling sa Roma? Nonsense. Hindi pwede. Kailangan kung ang aral na dadali galing sa Jerusalem, makarating sa mga ibang bansa, kailangan yung mga ngaral imported from Jerusalem. Di ba? Yung sugo. Di ba? Payag kayo mga kapatid? Oo, yan. Pero salamat sa Diyos, nakapakinig ako sa aral ng sugo na nanggaling sa Jerusalem. Tanong, sino yung sugo na galing sa Jerusalem na mangangaral para makarating sa lahat ng bansa ang mga aral ng Diyos? Sino yung sugo na yon? Pakinggan nyo sa hula,
41 ni Isayas, ganito ang ating mababasa. Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan? Ilan ho? Ilan ho? Isa lang eh. Sino ang nagbangon ng isa mula sa silanganan? Tuloy. Na kanyang tinawag sa katuwiran sa kanyang paanan. Siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya, at pinagpuno niya siya sa mga hari. Tingnan nyo, itong ibinangong mula sa silanganan, ito ikay ibinigay sa kanya ng Diyos ang mga bansa. Ayon. Masasakop niya sa kanyang gagawin ng mga bansa. Sino ito? 27. Pakinggan nyo. Ako'y unang magsasabi sa Sion, narito, narito sila, at ako'y magbibigay sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mga mabuting balita. Sino? Nagbibigay ako sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mabuting balita. Kita nyo? Isa talaga eh. Saan mag-uumpisa ang kanyang pangangaral? Mag-uumpisa sa Jerusalem. Magdadala siya sa Jerusalem ng mabuting balita. Sino yon? Sa katuparan ng hula ni Isayas. Pakinggan nyo sa 4 ni Lucas, ganito ating mababasa. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahira niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Sino ho ang nagsasalita rito? Ang Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Pinahira niya ako upang ipangaral ang mabubuting balita. Kaya yung good news, yung ebanghelyo, yung aral ng kaligtasan, ang nagdadala noon, isa lang, si Kristo. Nag-uumpisa ang kanyang pangangaral sa Jerusalem. Tanong, tapos na ba sa Jerusalem? Talaga naman si Kristo sa Jerusalem nangaral eh. Eh sino ngayon ang magdadala sa ibang bansa? Ha? Natapos na ba sa Jerusalem? Pakinggan nyo sa isang talata, sa 2 ng Gawa ng mga Apostol, versikulo 38, patuloy sa 39. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Bakit? Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak, Sa mga anak na Israel. At saan pa? at sa lahat ng nangasa malayo. Kita nyo, hindi naman matatapos sa Israel ang pangangaral ni Kristo eh. Sa inyong pangako sa Israel. Sa inyong mga anak. Saan pa? Sa lahat ng nangasa malayo. Tanong mga kapatid, ang Pilipinas hubay malayo sa Israel? Malayo halfway eh, sa globo eh. Ha? Malayong takbuhin eh. From the Far East to the Near East, ha? Sa Middle East, ang layo eh. Kaya, hindi totoo na natatapos ang pangangaral sa Israel lang. Kundi, mumula sa Israel, tatawid dito hanggang sa malayo. Sabi ng Biblia, may katunayan ba tayo sa Biblia? Pakinggan nyo sa 8:41 ng unang hari. Ganito ating mababasa mga kapatid. Basa. Bukod dito, Bukod dito'y tungkol sa taga-ibang lupa na hindi sa iyong bayang Israel, pagka siya'y magbubuhat sa isang malayong lupain. kita nyo may hula oh. Mga taga-ibang lupa, hindi sa bayang Israel. Magbubuhat sa malayong lupain. Oh. Kumbinsido na kayo, meron tayong chance mga kapatid. Kaya lang may mga ngaral sa atin. Hihintayin natin dito yung pangangaral. Nino? Ng sugo. Sino yung sugo? Si Kristo. Eh ang kaso si Kristo pumalik na sa langit, sabi nung iba. Hindi naman ikaw nakarating si Kristo sa Pilipinas. Tama. Agreed. Okay tayo dyan. Hindi talaga nakarating si Kristo personal sa Pilipinas. Oh. Pero tanong, kahit hindi niya tayo dinatnan dito sa Pilipinas, personal, may pag-asa ba tayong maging dapat kay Kristo? Pakinggan nyo sa Juan 20, versikulo 29, ganito ating mababasa. Sinabi sa kanya ni Jesus,
Sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Tanong ko sa inyo, nakita niyo ba si Jesus? Nakita niyo yata eh. Nung Biyernes lang, pinag-aagaw-agawan dyan. Oh. Yun daw si Jesus. Eh kung yun si Jesus, di nakita mo na. Kahit maritrato, di nakita mo. Eh ang sinasabi sa hula eh, mapalad ka Tomas, nakita mo ko, sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nakakita. Nakakita o hindi? Hindi. Gayon may sumasampalataya. Ayun ang sabi sa Biblia. Kaya, merong hindi nakakita, magiging dapat sa Diyos. Kasama tayo ron. Dahil hindi natin nakita si Jesus. Kahit nga kuko, hindi natin nakita eh. Yung pinagsasabi nila raw, yan daw si Jesus, yung mga tawag diyan, mga ribu-ribulto. Di totoo yan. Iba-iba yan eh. Niloloko lang tayo eh. Pagmasdan mo yung DI, ang kanyang muka, bilog. Diba? Pagmasdan mo naman sa Shroud of Turin, ang kanyang muka, oblong. Yung biluhaba. Oh. Diba? Sa Quiapo, negro. O, diba? Punta ka sa San Rafael, iba. Well, kung talagang si Kristo yan, ba't nagkaiba-iba ng mukha yan? Meron talagang hindi makakakita, maliligtas, magiging dapat sa Diyos. Kaya, sa Pilipinas, may pag-asa tayo. Kaya lang, ang pag-asa natin, yung aral. Pag nakarating sa Pilipinas, sino ang mangangaral? Si Kristo. Eh, si Kristo'y pumalik na sa langit. Paano tayo ngayon mararating ng balita? Pakinggan nyo, ha? Sa isang talata ng ikalawang Tesalonika, nangaral ang sugo eh. O kailangan makarating sa Pilipinas yung aral ng sugo. Paano makakarating? Pakinggan nyo ang sabi ng Biblia. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mangagpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Paano makakarating ang aral? Ulitin ho natin. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mangagpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Paano ho makakarating ang aral sa iba-ibang bansa? Liwa-liwanag, oh. Panghawakan ninyong aral na sa inyo itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Kaya nga ito eh, oh. Ang mga pulo, maghihintay ng kautusan. Nakarating ba? Paano nakarating? Sino nangaral? Sugo. Saan galing yung sugo? Sa Jerusalem. Paano nakarating sa Pilipinas? Sulat. Kaya ang pag-asa natin, andito eh. Pakinggan nyo sa 15:4. Basa. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ayun. Asan ho ating pag-asa? Andito. Wala sa pastor. Wala. Mga pastor-pastor naglitawan ngayon. Wala pag-asa na yan. Pera, gusto niyang mga karamihan dyan. Ang pag-asa, ito. Kaya pala ito ipinasulat ng Diyos eh. Para yung aral na galing sa Jerusalem, itinuro ng sugo na galing sa Jerusalem, masulat para makarating sa Pilipinas. At sa iba't ibang mga bansa. At yun nga ang nangyari. Naisulat nga. Bagaman napakaraming taong tumututol dito, winawasak ang Biblia, nakarating hanggang sa ating panahon ng Biblia na i-preserve ng mga pangyayari para makarating sa mga huling araw na ito ang salita ng ating Panginoon. Isipin nyo, maraming nagtangkang wasakin ng Biblia, sila Ibareta, sila Hughes, sila Darwin, ang dae, tinututulan nito, winawasak na pilit ang Biblia. But something is worthwhile noticing. Alin yun? Sa dami ng puwersang gustong magbagsak ng Biblia, gumitaw ang Biblia, naging bestseller, most interesting book in the history of mankind.
Ito ang aklat na pinakamaraming interesado. Ito ang aklat na pinagtatalo